Wala po! Hindi po ako kumukuha! Tignan niyo po! Wala po ako kinukuha! Huwag ka rito sa loob. Doon ka sa labas maglaro. Doon, dali ka. Mainit po ron! Abay, magsalakot ka kung naiinitan ka. Wala po naglalaro sa labas eh. Hindi masaya ron. Ay, nakakainip. Sana may mangyaring maganda. Hindi. Ayoko na. Hindi na kita bibigyan pa ng pera. Eh, hindi po ako makakapamingwit ng walang si Ma-Athleting. Oh, di wag kang mamingwit. Oh, sige na naman po, Tia Polly. Hindi po magiging masaya ang bakasyon ko pag di po ako nakapangisda. Ano bang ginagawa mo sa sentimong binibigay ko sa'yo? Katulad nga po ng sinabi ko, nagasta ko po. Binibili mo ng candy at kung ano-ano. Opo, ibinili ko po ng candy at bumili din po ako ng... At ano pa ang binibili mo, Tom? Ano po? Nakita mo na, binibili mo ng walang kwentang bagay ang pera mo. Nagugutom po kasi ako pagkatapos ko maglaro. Umuwi ka at kumain dito. Kailan ka ba humingi ng pagkain na hindi kita binigyan? Sige na po, Tia Polly. Hindi na po ako bibili ng candy. Talaga pong bibili ako ng si Ma-Athleting. Hindi! Sinabi ko ng hindi. Walang magbigay sa akin ng pera. Pero ang ginasta ko nga sa kung ano-anong pera ko. Kasi naman, nakakainip ang walang magawa eh. Nakakawalang gana naman pag natapos ang bakasyon namin ng walang nangyayari maganda. Sana may mangyaring hindi ko makakalimutan. Huh? Ay, oo nga pala. Sid, ano ka ba? Huwag mo akong istorbohin. Ay, nako, sa tingin ko, hindi mo pa alam. Ano na naman yun? Darating na ang samahan na magpapalabas ng drama dito sa ating lugar. Talaga? Kailan sila darating? Hindi ko lang alam. Kanino mo nalaman? Sino nagsabi sa'yo? Nadinig ko lang na pinag-uusapan ng mga matatanda. Bakit hindi ka nakinig ng mabuti? Nakinig naman ako, Tom. Kaya lang, bigla na lang silang pumasok dun sa may inuman. Kaya hindi na ako dun nakasunod. Hindi bale. Ako na lamang ang magtatanong. Iya. Sino-sino kaya sila ngayon? Mary, nandiyan ka pala. Tom, pasensya ka na sa akin kanina ha, sa mga nasabi ko sa'yo. Baliwala yun, Mary. Totoo naman lahat ng sinabi mo eh. Oh, heto. Mary, pinapahiram mo na ako? Bigay ko na lang yan sa'yo, Tom. Gusto mo bang bayaran yan? Oo, babayaran ko pag binigyan ako ng pera ni Tia Polly. Eh, bigay ko na nga lang yan sa'yo. Huwag mo lang wawaldasin. Tandaan mo, Tom, ha? Hindi na kita ulit bibigyan dahil hindi tamang ikaw lang ang binigyan ko at si Siday hindi. Tama nga. Kaya mo, huli na to. Salamat sa'yo, Mary, ha. Kamusta po, Ginoong Rogers? Oh, ano, Tom? Totoo po bang may darating ditong samahan ng mga artista? Baka sa isang linggo pa yon. Ano pong pangalan? Naku, hindi pa naman yata darating ang mga yun eh. At saka wala akong kagusto-gusto sa mga dramang palabas. Sa liwasan po ba ulit gagawin? Ganun na nga, nagpadala sila ng sulat kay Kelly at humingi ng kahoy na gagamitin. Bakit po, Ginoong Rogers, kilala po ba ni Kelly ang mga tao sa samahan na yon? Ang sabi ni Kelly matagal na niyang kakilalang namumuno sa samang yon at palagay ko'y magkakasundo sila. At walang kaduda-duda na darating ang mga yon dahil magkakilala sila ni Kelly. Kung ganun po, darating po talaga sila, di po ba? Tom, gustong-gusto mong makita ang palabas, ano? Opo, mahilig po kasi ako sa drama eh. Talagang mahilig ka sa drama, ano, Tom? Tuwang-tuwa po ako pag nakakapanood ako ng mga ganung palabas eh. Kumusta po, Ginang Sharp? Meron po ba kayong bibilin ngayon? Kumusta po? Bibili po ako ng 2 sentimo na candy. 4 na candy sa 2 sentimos, Tom. Sige, kumuha ka na.
Ito po ang bayad. Maari na po bang makuha ko yung telang binili ko ng isang araw? Opo, sandali lang po at ibabalot ko na. Ano kaya masarap dito? May dumarating na barko! Dumarating na ang barko! Ayun na yung barko! Ang sabi ng tatay ni Ben, baka sa isang linggo pa daw ang dating nun eh. Ano kaya ang drama ipapalabas nila? Mas gusto ko ang sirko sa mga drama. Ako, mas gusto ko ang drama. Madamdamin kasi. Tama, Tom! Makakakita ako ng prinsipe at magagandang prinsesa! Makakakita rin ako ng hari, duke at mga pirata. Hindi naman totoong hari at duke sila eh. Inaarte lang nila yun. Kung magaling ang artista, para na rin tunay ang pagganap nila. Ang gusto ko talagang makita, yung tunay na hari. Hindi yun umaarte lang siya. Kaunti ba? Tama na! Nakadaong na po tayo. Dahan-dahan lang po sa pagbaba. Isa-isa lamang po. Dahan-dahan lang. Sige na. Umalis kayo sa daanan! Umalis kayo sa daan! Tumabi kayo! Tumabi kayo! Kaya! Hoy! Tumabi kayo, Jay! Naglalaban sila. Ngayon, Edmond, ang buhay mo ay nasa kamay ko! Humanda ka! Ayaw ka tatao sa'yo! Huwag patawanin. Ilibing ko ang buhay mo dito sa St. Petersburg. Tandaan mo yan! Tignan natin! Isang paglalaban, naglalaban sila. Sana may umawat sa kanila. Ngayon lang ako nakakita ng totoong nag-iispadahan. Hindi, mas malakas siya kaysa sa matanda. Yan ang bagay sa'yo. Hindi ka patas lumaban. Naku! Hayan, natambad. Namasdan mo, natalo ko ang mahal mo. Edmond! Edmond! Kawawa naman. Kailangan natin tumakas natin. Huminahon kayo mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. Ang mga eksenang nakita nyo ngayon ay halaw lamang sa dulang ang puting rosas ng Rochefort. Ang mga nagsiganap ay ang mga batikang artista ng tanghalan na pinangungunahan ni Samuel Keane. Hindi pala yan eh. Buhay pa siya. Kasama rin namin ang magandang lalaking si Edmund Dahl at si Rosalinda Russell, ang kabigha-bighani namin bilang babae. Mga kaibigan, kami ang samahan ng mga artista ni David Galik na nagtatanghal na at kilala sa ilang bayan sa Europa at nagtungo rito sa inyong bayan ng St. Petersburg. Sana mga kaibigan ay nagustuhan ninyo ang ilang eksena sa aming palabas. Maraming salamat sa inyo. Ang galing. Wala ako. Hindi totoo. Hindi ko nga inisip na hindi totoo yun eh. Ako po si David Galik. Ako po ang namumuno ng aming samahan at ang batang ito naman ay si Lizette, ang sikat na artista. Inaasahan kong magkikita tayo bukas sa aming pagtatanghal. Galing ninyo. Manonood kami. Grabe yun. Manonood kami.
sangay nila. Maaari kayang matapos ang pagtatanghalan mamaya. Pero bukas pa po ng gabi ang pagtatanghal, hindi po ba? Marami kasing dapat na ihanda. Hoy, pag-ingatan nyo yan. Maraming babasag na yan. Oh, ngayon, itayo nyo na ang pagtatanghalan ngayong gabi. Mas maaga kami magsisimula. Mas maraming tao manonood sa amin. Magbabayad kami ng mas malaki. Sige po. Siguro kasing edad lang natin siya. Ang ganda niya, Tom, di ba? Siya yung artistang bata. Oo, ang ganda nga niya. Kumusta ka? Magandang araw ngayon, di ba? Oo nga. Maganda rin naman ang araw kahapon. Maganda rin, tama siya. Magtatanghal kami dito bukas. Manood kayo, ha? Oo, Sa harap ng bahay namin itatayo ang pagtatanghalan nyo. Ganun ba? Di siguro manonood ka rin. Oo, manonood din ako. Ikaw, gusto mo rin manood? Ewan ko. Kung papayagan ng nanay ko. Papayagan ka niya. Huwag ka mag-alala. Ang palalabas namin bukas ay para sa mga bata talaga. totoo. Ang samahan lang namin ang merong tula na para sa mga bata lang. Panoorin nyo. Maganda, malungkot, at nakakaiyak. Gusto ko ng dulang nakakaiyak. Kaya nga, panoorin mo. Oo. Bakit ba malungkot yun? Abi ako dun. Hindi ko maaarabihin. Bakit? Panoorin nyo na lang para malaman ninyo. Ano naman ang pamagat nun? Ang pamagat ay si Lisette, ang batang api. Isit? Teka muna, hindi ba Lisette din ang pangalan mo? Oo nga. Lisette, nagkasundo na kami. Bantayan mo ang mga dala natin. Mamaya darating na ang mga karwaheng magdadala niyan sa liwasan. Sumama ka na sa kanila. Mauna na ako doon. Tanda mo ang biling ko. Opo, amo. Lalakad na tayo. Tayo na kayo. Siya nga pala. Ikaw, maaari mo akong tulungan? Paano naman? Makikita mo rin. Sabihin mo lang na tutulungan mo ako. Tutulungan? Aba, oo. Huh? Palagay ko, tamang lugar na ito. Magdikit na tayo dito. Tama, maraming dumaraan dito. Tom! Ikaw pala, Becky. Anong ginagawa niyo, Tom? Magdidikit kami ng patalastas. Tama. Tas? Basahin mo, Becky. David Gallic Jr. at mga kasama, kilala sa buong mundo na ngayon ay naririto na sa St. Petersburg upang magtanghal sa ika-28 ng Hulyo. Kasama ang mga sikat na artistang tanyag sa larangan ng tanghalan na sina Samuel Keane, Edmond Dahl, Rosalind Russell at ang pinakamagaling na batang artistang si Lisette. Anong kanyang apelido? Lisette lang, wala na. Siya nga pala si Lisette. Ikaw yung pinakamagaling? Hindi naman pinakamagaling. Pang-akit lang yan sa patalastas. Ganon? Kaya kayo nagdidikit? Panoorin mo kami bukas, ha? Oo. Ang bayad ay 30 sentimo sa matatanda at 15 sentimo sa mga bata. Ay, kaya ko palang bayaran ng pagpasok ko. Naku! Oh. Bakit, Tom? Ano yun? Kailangan ko pala magbayad para makapanood ako. Talaga namang ganun, di ba? Naku po. Tom, bakit pa? Ano pa yun? Kasi, paano na ako? Pinusto ko lahat ng pera ko sa candy. Masyado kasi kong gastador eh. Paano na? Dadan. Ayan, ayos na. Sa baterano. Sige. Ayos na ba dyan? Ayos na rito. Ingatan niyo yan. Hihilain ko na ang pababa ang telon. Narito na po ako. Mabuti naman. At narito ka na. Maaga kang nakabalik, Lisette. Mabilis po ako natapos dahil tinulungan ako ng mga batang taga rito. Mabuti. Meron ka pang isang gagawin. Ano po yon? May butas ang ginagamit nating telon sa may likod. Tahiin mo yon. Opo. Daantok na ako. Di matulog ka na. Wala nagbabawal sa'yo.
Ganun na nga ang gagawin ko. Oh, sige, Mary. Sige, Sid. Tia Polly, may ipapakiusap po sana ako sa inyo. Aba, Tom, ganyan-ganyan din ang sinabi mo sa akin kanina. Tia, kailangan ko po talagang ipapakiusap ko sa inyo. Ano nga yun, Tom? Bigyan niyo po ako ng pera. Hindi ba sinabi ko na sa iyong hindi? Oo nga po, pero gusto ko pong manood ng pagtatanghal. Oo, nakita kong patalastas nila. Isa na naman yung walang kwentang pagtatanghal na di dapat mapanood ng mga bata. Hindi po ganun yun. Ang sabi po nila, ang pagtatanghal na gagawin bukas ng hapon ay para sa mga bata talaga. Maaari din po kayo manood. Wala akong balak na panoorin yon. Ako man. Gusto ko pong manood noon. Sige, manood kang mag-isa. Kasi po, wala po akong Wala kang ano? pera po. Ang bayad po ay 15 sentimos. Ang mahal naman. Tom, wag ka nang manood nun. Marami ka nang nagastang pera. Nakikiusap po ko sa inyo, Tia Polly. Hindi! Meow! Meow! Hindi ikaw ang tinatawag ko, Peter. Huh? Ano yun, Hak? Tom, may papakausap sana ako sa'yo eh. Ba't ka nagulat? Alam ko na sasabihin mo tungkol din sa pagtatanghal, di ba? Oh, pera mo ng 15 sentimos. Ikaw din. Kaya lang wala akong pera eh. Ba't hindi ka humingi sa tiya mo? Humingi na ako, ayaw na akong bigyan. Kay Mary na lang. Ayaw din niya akong bigyan eh. Hindi mo mapapanood ang pagtatanghal. Mapapanood, panonoorin ko yun. Paano nga, Tom? Yun ang malaking tanong. Peter, tumahimik ka. Paano na? Akong bahalak. Magkakaroon tayo ng pera. Bukas na bukas din. Huh? Sige. Hindi ko alam kung saan ko kukunin ang perang kailangan ko. Mag-iisip ako ng paraan para magkapera ako at makapanood. Kailangan mapanood ko yung bukas. Kailangan.